isang bayan na may malalim na pinagmulan ng kasaysayan na matatagpuan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Orihinal na kilala ang Gabaldon bilang sabani na parte ng pinakamalaking asyenda sa Nueva Ecija. Pinalitan ito ng pangalan na Gabaldon noong 1950 bilang parangal kay Isauro Gabaldon na isang kilalang politiko at may akda ng Philippine Bill of 1907. Ang bayan ay may mayamang kultural na pamana, kasama ang luntiang tanawin at kalapitan nito ang mga naggagandahang mga kabundukan ng Sierra Madre na ginagawa itong isang makabuluhang lugar at isang sentro ng ecotourism at natural na kagandahan ng kalikasan. Kaya sa video na ito, samahan niyo akong libutin ang mga naggagandahang tourist destinations. Dito lang yan sa Gabaldon, Nueva Ecija. Okay, so good morning mga kabalen. Welcome again sa ating panibagong travel adventure, panibagong biyahe at mga panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong araw. Para yung biyahe natin, solo ride tayo ngayon. Pupunta tayo sa may Dingalan, Aurora. Akyatin natin yung Pacific View Deck na matatagpuan sa lalawigan ng Aurora na nasasakupan ng Dingalan, Aurora. So bago tayo pumunta doon, is dadaanan muna natin yung mga magagandang spot along the way papunta doon. So unahin muna natin itong si Gabaldon, Nueva Ecija. So yung time check natin ngayon is 6:22 ng umaga and nandito tayo ngayon sa may Angeles City, Pampanga. So yung travel distance natin is nasa 146 kilometers and yung travel time natin is more or less 3 hours and 33 minutes. Pisa na natin ang magandang biyahe at sana pagbigyan tayo ng napakagandang panahon ngayong umaga. So bali yung magiging ruta natin mula dito sa may Angeles City, Pampanga is dediretso tayo ng Arayat, Pampanga hanggang makapasok tayo sa lalawigan ng Nueva Ecija. So dire-diretso yon, tapos dadaanan natin yung Nauson dun sa may Laur, Nueva Ecija, tapos palabas nun is sa may Gabaldon. Okay, so sa wakas papasok na tayo ng arko ng lalawigan ng Nueva Ecija. Okay, so dito na tayo dadaan sa may bypass road. Itong Malasakit bypass road na connecting road mula dito sa may Cabiao hanggang sa may Gapan, Nueva Ecija, para makamenos na tayo ng traffic at travel distance tsaka oras syempre. Kesa doon tayo dumaan sa may provincial road, grabe, napaka-traffic. Tapos may mga part pa ng mga kalsada na ginagawa. May pasok ngayon kaya napaka-traffic din talaga. Mas pinili na natin dumaan dito sa may Malasakit bypass road ng Nueva Ecija hanggang makarating tayo ng Gapan. Ayun, so ilang saglit pa is narating na natin itong bayan ng Gapan, Nueva Ecija. Ayan, so welcome to Gapan City, Nueva Ecija. Dito na tayo dadaan sa may signage na may papuntang Fort Magsaysay. Kakanan tayo dito. Ayan, ito yung Santa Rosa Bypass Road. Dito medyo ayahay na yung biyahe natin. Makapag chill ride na tayo. Ayan, so pagdating dito kakanan tayo. Ayan, dito na tayo sa may Port Magsaysay Road. So mamaya pagdating natin sa may Port Magsaysay, mag-almusal muna tayo dun sa may Bikers Park, dun mismo sa may entrada ng Port Magsaysay, bago tayo tumuloy sa ating biyahe. Ayan, so welcome to Port Magsaysay Military Reservation.
Ayun, so kakatawid lang natin ng arko ng Port Magsaysay dito sa may Nueva Ecija, and dito na rin magsisimula yung mga magagandang tanawin at mga kalsada na ating pagdadaanan. Dahil medyo mataas yung elevation nitong si Port Magsaysay, napakaganda nitong mga spot na makikita nyo along the way. Lalo na dito sa may Laur is napakaganda ng mga tanawin dito. Yun na oh, puro bulubundukin na. Welcome to the capital of Nueva Ecija, Palayan City. Masarap din bumiyahe dito kasi wala masyadong dumadaan dito compared to sa may provincial road ng Cabanatuan papuntang Palayan bago kayo lumabas ng Laur papuntang Gabaldon. Dito kasi kung dadaan kayo is konti lang yung mga motorista na dumadaan. Yung nga lang, meron kayong i-expect na tulad ng ganito, yung mga lubak-lubak na parte ng kalsada. Ayan, lalalim ng mga butas oh. Ayan, so pagdating ulit dito sa may crossing is kain na muna tayo dito. Ayan. Ayun, so pagdating natin dito sa may Port Magsaysay is kakain na muna tayo bago tayo dumiretso ng Laur at Gabaldon. So order tayo na mani at saka kape. Nantok ako eh. Ayun, so kakatapos lang natin kumain and diretso na tayo at tuloy na natin ang ating biyahe papunta na ang Laur. Ganito pa rin kondisyon ng mga kalsadahan dito ngayon, ongoing yung mga construction. Buti na nga lang hindi madami yung mga sasakyan na dumadaan dito, kung hindi magkukos talaga ng traffic. Grabe, gaganda ng mga bundok sa harapan natin, no? Grabe, tarik din, no? Wow, ganda ng bundok. O yun, may parang campsite sa taas, pasyalan. Ayun, no? Tanawan. Okay, at ito pala yung Tanawan. Silipin lang natin yung Tanawan. Dito na rin tayo. Okay, nandito na tayo sa may tinatawag nilang Tanawan. Nandito na rin tayo kaya inintuan na natin para makita natin kung anong meron. Wow, ganda ng view, overlooking. Ayun, no? Doon tayo dumaan kanina. Ayun, no? Yung zigzag road. Tapos ito yung view na makikita natin. Meron pang ano doon, no? Airbase. So paliparan na lang natin ang drone na mabilisan kasi baka umulan, medyo makulimlim sa may pupuntahan natin. Sulitin na natin, di ba? So yung binayaran ko pala dito is 40 pesos. Yung entrance is 25, then kasama na yung parking.
Ayun, so kakagaling lang natin dito sa may Tanawan, and tuloy na natin ang ating biyahe. Diretso na tayo ng Gabaldon, Nueva Ecija. Sa mga ganitong klase ng ride, lalo na kung mag-isa ka tapos may dala kang drone, at the same time yung tanawin na dinadaanan mo is napakaganda, hindi mo maiiwasan na huminto at magpalipad ng drone. Dahil manghihinayang ka kasi kapag hindi mo hinintuan yung spot o yung lugar na dinaanan mo or madadaanan mo, dahil hindi mo naman mababalikan pa yun sa mga susunod na araw. Minsan ka na nga lang dadaan sa mga ganitong napakagandang mga ruta, syempre sulitin na natin. Kampo ulit ng sundalo. Kung di ako nagkakamali, way back 2012, dumaan kami dito nung unang beses akong nagpunta ng Dingalan, Aurora. Ito yung ruta na tinahak namin noon. Kasama ko pa noon nung nabubuhay pa yung father ko. Grabing tanawin, napakaganda. Wow, sobra. Grabe to. Ganda. Tapos ganda pa ng kalsada. You know? Wow, grabe. Ibang klase. Napakaganda. Okay, palabas na tayo. Nakalabas na tayo ng Port Magsaysay. Grabe, no? Ang lawak pala ng nasasakupan ng Port Magsaysay. Okay, so pagdating dito, ito na yung dulong parte nito, ang kalsada. So kakanan na tayo dito. Ito na yung kalsada papunta ng Gabaldon, Nueva Ecija. Tapos yung pakaliwa, you can see naman sa may signage is papunta ng Palayan City. Ganda ng kalsada. Yun nga lang, mahangin dito itong part na to. Sobrang lalakas ng hangin dito. Madalas crosswind yung mga sasagupang mga hangin. Pagbabaybay nyo tong kalsada patungo ng Gabaldon. Ito yung nakakamiss na part pag pumupunta ka sa may Dingalan tsaka sa may Gabaldon. Itong magagandang kalsadahan nila. Grabe. Tapos yan, bubungad sa harapan natin yung napakagandang tanawin ng mga kabundukan ng Sierra Madre. At nandito na tayo sa may Bato Ferry Bridge. May isang pasyalan din dito sa may Nueva Ecija. Ganda ng view. Ayan, labing kubo sa ilalim. And so welcome to Bato Ferry Bridge and River. Ayan, ang ganda. Bato Ferry na matatagpuan sa bayan ng Laur, Nueva Ecija. Dinarayo ito ng mga turista dahil sa angking nitong natural na ganda, malamig na tubig ng kailugan, nagkagandahan mga rock formations at kakaibang karanasan na maaari nitong ibigay sa mga turista. Okay, so kakatapos lang natin sa may Bato Ferry Bridge. Nandito na tayo sa may arko ng Gabaldon, Nueva Ecija.
Huy, welcome back to Gabaldon. Okay, so kakatapos lang natin huminto na naman dito sa may Gabaldon Welcome Park. Hindi kasi natin talaga maiiwasan na hindi uminto dahil pag pupunta ka dito sa may rutang ito is napakaganda talaga ng mga destinasyon na iyong mga makikita at mga madadaanan. So hindi pwedeng hindi mo sila hintuan. Grabe, anong oras na ba? 10:40. Yung estimated time of arrival natin dito is 9 o'clock. Sa kakahinto natin, ayan, na-extend yung ETA natin o yung time of arrival natin sa destination na ating pupuntahan. So meron pa tayong 55 minutes. So next destination natin, pupunta tayo sa may Calabasa Picnic River. Dito yun sa may Gabaldon din, na isa sa mga sikat ng pasyalan dito sa destination natin. So meron pa tayong 7 minutes bago natin tuluyan marating ang Calabasa Picnic River. So tinaguran din itong parang Little New Zealand ng Nueva Ecija. Wow, tignan mo, ganda ng mga bundok. Ang traffic. Grabe yung bundok, oh. Ganda. Tapos dito din sa kabila, imagine, ilog yung mga to. Ewan mo ba, ilog ba mga to? Tapos puno ng bato na nanggaling dyan sa taas ng bundok. Ganda ng tanawin dito, ganda ng mga burol, oh. Ayan, so in 3 minutes mararating na natin ang Calabasa Picnic River Park. Ayan, napakalaking kalabasa. Nasa gilid. Ito may daanan dito sa gilid. Buong ito yata. Ito, kanan tayo dito. Ayan. Ito pa lang pala. Ganda, grabe. Sobra, napakaganda. Wow. Nakikita ko lang to sa Facebook pero iba yung ganda niya sa personal. Grabe, ibang klase. Ganda. Ganda. Okay, tuloy tayo. Mukhang merong entrance fee dito. Ayan. Ay, merong kubo dito. O magbabayad tayo. So, may environmental fee. Hello po. Bali, 10 piso lang po yung babayaran. So, open ito 5 AM, magsasara ng 7 PM. Meron po bang nag-overnight dito? Ah, wala po. Bawal, no? Salamat po. Okay, ito pala yung Calabasa River Park. Ay, ang ganda nga talaga, oh. Ibang klase yung ganda ng lugar. Hindi mo isipin na may ganitong napakagandang lugar dito. Ang ganda. Lagyan natin dito si Osang. Tabi natin sa ilog. Ito, tapos ganyan lang pala yung tubig, itong ilog niya, di naman pala ganun kalalim. Ito, tapos merong mga ATV din pala dito.
Calabasa Picnic River na matatagpuan sa kaakit-akit na rehiyon ng Gabaldon sa Nueva Ecija ay isang dapat bisitahin na destinasyon para sa mga turista na naghahanap ng isang napaka-preskong pag-retreat sa kalikasan. Ang nakatagong hiyas na ito ay kilala sa napakalinaw nitong tubig na napapaligiran ng mga luntiang halaman na nag-aanyaya sa mga bisita na magpahinga at magbabad sa tubig na may tahimik na kapaligiran. Ang ilog ay isang perpektong lugar para sa pagpiknik, pagtitipon ng pamilya o simpleng pag-enjoy sa isang tahimik na araw kasama ang mga kaibigan. Nakahiga ka man sa pampang, nilubog ang iyong mga daliri sa malamig na tubig o naggalugad sa mga kalapit na trail, nangangako ang Calabasa Picnic River ng isang nakapagpapasiglang karanasan na malayo sa maingay na buhay sa lungsod. Ang nakapapawing pagod na mga tunog ng kalikasan at ang banayad na kuluskos na mga dahon ay lumilikha ng isang tahimik na kapaligiran na nagpapaganda sa kagandahan ng iyong pagbisita. Grabe. Non-stop beauty of nature na mga nadadaanan natin. Okay, andito na tayo sa may Dingalan, Aurora. Ayan, itong sikong to. Ang talim nito eh.